Praise the Lord! Glory to God! A blessed evening to all our dear viewers of Moments with God. I am so humbled and honored na kayo po ay muling makakasama sa minsan pang pagbubulay natin ng salita ng Diyos, which I have entitled as Our Response to the Goodness of God. Ang tugon natin sa kabutihan ng Diyos. We know that since from the beginning, God has been displayed how great and good He is. Sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos, or through His powerful words, everything was created beautifully. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Kaya nilikha ng Diyos lahat ng bagay na mabuti o maganda sa bawat kapanahunan. Nang sabihin ng Diyos magkaroon ng liwanag ay nagkaroon. Ang wika sa Genesis chapter 1 verse 3, And God said, Let there be light, and there was light. Sa verse 6, And God said, Let there be a vault between the waters to separate water from water. So God made the horizon and separated the water above and below the horizon. And so it was. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binukod niya ang tubig ulan, tubig sa mga ilog, tubig sa mga bukal, at maging ang tubig sa mga dagat. Sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, ganito naman ang wika. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kaya nang lalangin ng Diyos ang tao, bago niya ito nilikha o nilalang, ay kanya munang inihanda ang lahat ng mga pangangailangan. Gaya ng wika sa Genesis chapter 1 verse 11, una niyang nilikha ang mga pananim, ang mga bungang kahoy, mga prutas, upang ito ay magiging pagkain ng tao. Kaya ang Diyos, sa pasimula pa lamang, ipinakita niya ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan sa kanyang mga nilikha, lalo na sa tao. Kaya ang wika sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7, kung gaano ka-special ang kanyang pagkalikha sa tao, ginamit niya mismo ang kanyang mga kamay. The Lord God took some soil from the ground and made a man. God breathed life into the man, and the man started breath. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang tao ay, kung tawagin, ay masterpiece of God. At hindi lamang espesyal ang kanyang pagkalikha, na mismo ang mga kamay ng Panginoon ay kanyang ginamit, kundi bago pa niya lalangin, inihanda na niya lahat ng pangangailangan. Hindi lamang tubig, hindi lamang ang pagkain, ang mga bungang kahoy o mga prutas, pati ang kanyang magiging tahanan o tirahan. At napakaganda sapagkat ang kanilang tahanan ay ang Garden ng Eden. Subalit sa kabila ng pagpapalang ito at kabutihan ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha, ang tao ay nagpakahulog sa kasalanan, bunga na siya ay naging mahina. At bagamat ang tao ay nahulog sa pagkakasala, nakuha pa rin ng Diyos na ibigin ito. At sa katunayan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, as a gift of our salvation. Ganito po ang wika sa aklat po ng Romans chapter 5 verses 6 up to 9. At one time, we were weak, and we could not help ourselves. Then, at the right time, Christ died to save us. He died on behalf of people who have turned away from God. Kaya narito po ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Diyos sa kabila na nahulog sa pagkakasala, nakuha niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya'y namatay, alang-alang sa isang tao o sa atin na mga makasalanan. In verse 8, But God has shown us how much He loved us, even when we still did not obey God.
Christ died on our behalf. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kahit tayo naging suwail, kahit tayo nagiging masuwayin, ay inibig tayo ng Diyos. Ang wika pa sa verse 9, because Christ died on the cross, God has accepted us right with Himself. So we certainly know that Christ will save us when God judges everyone. Because of Jesus, God will not be angry with us and punish us. Kaya salamat sapagkat ang Panginoong Hesukristo, kapag ating sampalatayanan, kahit tayo makasalanan, hindi na tayo parurusahan pa. Bagkos tayo ay gagawing kaibigan ng Diyos. Kaya yung tunay na kaibigan ay hindi yan ipinapahamak. Kahit sa atin bilang tao, ang tunay na kaibigan, hindi mo ipinapahamak. Gayon tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat noon, bunga ng ating kasalanan, tayo naging kaaway ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kapag atin siyang sampalatayanan, tayo gagawing kaibigan niya. At hindi na tayo mapapahamak pa. Kaya ang sabi sa verse 10, while we were still God's enemies, God's Son died on our behalf. As a result, we became God's friends. So now that we are God's friends, His Son will certainly save us. Christ will save us because He is alive again. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang paalala ng salita ng Diyos sa atin, di dapat tayo magpatuloy sa ating kasalanan. Di na natin susundin ang dikta ng masama sapagkat ito ay magpapahamak lamang sa atin. Kaya ang wika sa Romans chapter 6:23, if you serve sin as your master, it will pay you with death. But if you belong to our Lord Jesus Christ, God gives you a gift. That gift is life with God forever. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang wika pa sa John chapter 3:16, God loved the people in the world so much that He gave His one and only Son to save them. As a result, everyone who believes in the Son will not die. Instead, they will live forever with God. Kaya mahal tayo ng Diyos, lubos ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sukdulang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, so that whoever believes will have eternal life. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya alamin po natin ngayon, what should be our response to the goodness of God? Ano ang dapat maging tugon natin sa kabutihan ng Diyos? Number 1, God's goodness must lead us to thanksgiving. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat mag-akay sa atin upang siya ay ating pasalamatan. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam natin na ang tao nagpapasalamat lamang sa Diyos kapag walang problema o di kaya ay birthday. Kaya ang majority naghahanda, nagpapakain sa lahat ng kaibigan, sa mga kapitbahay. Yun ang kanilang expression of thanksgiving. Other people naman ay mas pinaantas pa ang kanilang pananaw sa birthday o kaarawan kung paano nila pasasalamatan ng Diyos. Kaya sabi nila, may panghanda man o wala, they are giving thanksgiving to the one who give another year in their life. Kung magkano budget sa handaan, yun din ang kanilang thanksgiving. Ang iba naman, kung ilang taon na sila, yun din ang kanilang pasasalamat. Tinatapatan nila ng halaga ayon sa sukat ng kanilang pananampalataya, yung bawat taon na bigay ng Diyos sa kanila. And that is great and pleasing to our God. Kaya ang wika sa aklat ng Psalm chapter 50 verse 23, whoever gives a thank offering shows me honor. Kaya yun daw nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos ay nagpaparangal sa Diyos. At yung nagpaparangal sa Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon in 1 Samuel chapter 2 verse 30,
I will honor people who honor me. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang isang mananampalataya ni Kristo, kahit bumabaha pa ng pagsubok, ang sinasabi, di bale, kahit may pagsubok, mahalaga, may lakas, mahalaga, buhay pa rin. Kaya may pag-asa na makakatawid din sa maraming mga problema o mga pagsubok. Kaya sabi nga ng minamahal na Bishop Aldrin, matatapos din yan. Kaya ang turo ng salita ng Diyos at paalala, kahit anumang mangyari, ay pasalamatan pa rin ang Diyos. Kaya sa God's Word Translation ng 1 Thessalonians 5:18, ang wika, whatever happens, give thanks. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya si Noe, naghandog pa rin sa Panginoon, nag-thanksgiving pa rin siya. Kahit dumaan siya sa mahabang pagsubok. Ano ba yung mahabang pagsubok sa kanya? Hindi ba sa kanyang kapanahunan, 40 days and 40 nights, non-stop ang pagbaha, ang pag-ulan? Subalit, ang sabi sa Genesis chapter 8 verse 20, sa kabila ng pinagdaanan na pagsubok ni Noe, ay nakuha niya pa ring itayo ng dambana ang Panginoon at maghandog, mag-alay ng pasasalamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon dahil hindi siya kinakalimutan ng Diyos. Kaya ang sabi sa Genesis chapter 8 verses 1 up to 2, God had not forgotten Noah and all the animals with him in the boat. Kaya yan palang mga naglilingkod sa Diyos, hindi kinakalimutan ng Panginoon. Alam natin, si Noe, sa kanyang kapanahunan, bukod na siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, gumawa siya ng malaking daong, siya at ang kanyang pamilya. Kaya yung kanilang ginawa ay hindi kinalimutan. God had not forgotten Noah. Kaya ang Diyos hindi niya kinakalimutan yaong mga taong naglilingkod sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi, and the water started going down. The outlets of the water beneath the earth and the floodgates of the sky were closed. Natuldukan na. Kaya tayo, yung mga kasalanan natin, lahat ng bisyo natin, mula nang tayo ilagay ng Panginoon sa Kanyang iglesia, ay natuldukan o natigil na. The rain stopped. Kaya di ba yan ang usual testimony that we can hear from some of our brethren? Kaya sabi nila, the reason why we gave our pledge of thanksgiving, because God has been faithful and good to us. Di niya ako pinabayaan, di niya ako kinakalimutan sa kabila ng aking mga pagkukulang. Kaya yung flood of water na sinasabi ng salita ng Diyos na pinatigil ng Panginoon, symbolize of many trials, symbolize of many distraction. Maraming mga bagay na sumira sa ating buhay noon, ang mga pagsubok, ang bisyo, ang kasalanan, ngunit salamat nang tayo ay naglingkod sa Panginoon, tayo'y binago ng Diyos ng lubusan. At kahit may pagsubok, may mga trials and problem, kahit may mga bagay na parang gusto kang sirain, but then God has been good to you and to us. Pinatigil niya ito at pinagtagumpay niya tayo. Literally, not the entire year ay may bagyo, may panahon ng tag-araw o tag-init. Totoo, nagkakasakit tayo, maaaring nasira yung ating mga plano, yung mga dapat nating gawin, but then God has been cured us and delivered us. Kaya sabi ng iba, pinapahinga lang ako ng Diyos sa aking maraming mga trabaho. Kaya imbes na malungkot, gawing masaya ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang wika sa aklat ng Awit 37 verse 4, delight in the Lord always, and He will give the desire of your heart. Dito dapat tayo busy o abala sa paglilingkod. Mamalayan natin, solve na ang problema. Kaya sabi nga ng minamahal na Bishop Jonathan, turn your trials with a smile. Ang wika naman ni Apostol Pablo, sa aklat ng Romans chapter 5 verse 3 up to 4, we are happy even when we have troubles and pain. That is because we know that those troubles
help us to become patient and strong. And when we remain strong, we show that we trust God. When we trust God like that, it causes us to hope for God's help. Ang sabi sa verse 3, ang wika doon, those troubles help us to become patient. Kaya yung nawala ng trabaho, naging matyaga na mag-discover ng pagluluto o mga pagtitinda. Yung problema, nilayo ng Diyos yan para maging matyaga tayo sa mga pananalangin. Sa paglilingkod sa Diyos, dahil kapag tayo naglilingkod sa Diyos, sa kabila na may mga pagsubok man o wala, may pangako ang Diyos na hindi tayo pababayaan. Kaya ang wika sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And secondly, what should be our response to the goodness of God? We must build a house for God. Ganito po ang wika sa aklat ng Genesis chapter 35 verse 7. There he built an altar to worship the Lord and called the place El Bethel, God of the house of God, because their God had revealed himself to him when he escaped from his brother. Sa New King James Version, ginamit ang salita, he built an altar there and called the place El Bethel, because their God appeared to him when he fled from the face of his brother. Kaya alam natin ang istorya ni Jacob and Esau. Ang kanyang pagkapanganay ay kanyang ipinagpalit sa pagkain. Kaya alam natin sa Diyos ang pagkapanganay that is very significant with God. Kaya si Esau stands for ungodliness or being ungodly. At ganyan-ganyan ang buhay natin noon. Ang wika sa Romans chapter 6:17 to 18, tayo dati ay nagiging alipin ng kasalanan. Wala tayong panahon sa Diyos, ngunit salamat nang dumating ang kahabagan at kabutihan ng Diyos, natuto tayong maglingkod sa Panginoon. Natuto tayong unawain ang kalooban ng Diyos. Kaya pinalaya tayo mula sa buhay na walang paglilingkod. Pinalaya tayo ng Panginoon sa pagkaalipin ng kasalanan ng mga maling katwiran. Romans 6:17 to 18. Kaya ang sabi sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 1, hanggang sa mga sumusunod, dati tayo'y alipin, ngayon tayo ginawang malaya na ng Diyos. Kaya sa dami-dami ng kabutihan ng Diyos na ating naranasan, meron siyang layunin na ibig ipabatid sa atin, na siya ay ating itayo ng dako na doon natin siya sambahin. Kaya alam natin, bilang tao o sa isang bansa, sa isang, alam natin, yung isang bayani na nagpalaya mula sa pagkabihag o sa pagkaalipin ng mga dayuhan ay tinatayuan ng monumento at maging ang kanyang bahay pinipreserve para hindi mabura sa alaala ng mga Pilipino, para magunita yung kanyang ginawang pagkabayani, kadakilaan. Kung ito ginagawa natin sa tao, mas higit dapat na gawin natin sa Diyos. Kaya matuwid lamang na ang Diyos na nagpalaya sa atin mula sa pamumuhay ng alipin ng kasalanan, matuwid lamang na siya ay itayo ng dako na kung saan doon natin magagawa ang mga paglilingkod sa Kanya. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Chronicle chapter 29 verse 3, sabi ni Haring David, I will build a temple. I will build a very beautiful temple of God. Kaya ang kanyang dedikasyon o pagtatalaga, igagawa niya ng templo ang Panginoon. Igagawa niya ng bahay ang Panginoon. Hindi lang basta bahay, kundi very beautiful. At ganyan ang good man of the house. Hindi siya papayag
na basta lang matayo ang house of worship. Hindi lang basta malaki, kundi ang kanyang damdamin, gaya din ng damdamin at dedikasyon ng mga unang mga taong naglingkod sa Diyos. Kaya nais niya gawing maganda. Bakit? Sapagkat sabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 12 verse 6 up to 7 sa The Easy Translation, ay doon kasi magagawa lahat ng uri ng paglilingkod. Ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 12 verse 6 up to 7, doon natin magagawa ang mga paghahandog, doon natin mararanasan ang tunay na kagalakan at maging ang mga pagpapala ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And lastly, number 3 or lastly, what should be our response to the goodness of God? God's goodness must lead us to respect Him. Ang kabutihan ng Diyos ay dapat magdala sa atin upang higit natin siyang igalang. Kaya ang wika sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, "Now I have heard everything, and this is what I have decided. Respect God and obey His commands. That is God's purpose for all people. Remember that God will judge everything that we do, to see if it is good or it is bad. He knows even the things that we do secretly." Kaya narito po, ang tunay daw na gumagalang sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya ano po ba ang utos ng Diyos? Ang wika sa aklat po ng Joshua chapter 24 verse 14, "Now you must serve the Lord with fear. You must worship Him. You must continue to trust Him." Kaya hindi lang basta tiwala sa Diyos, kundi ang wika, maglilingkod ka sa Kanya na mayroong takot, sumamba ka sa Kanya. Bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos sa mga mayroong paggalang o respeto sa Kanya. May pangako ang Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Ang wika sa aklat po ng Leviticus 26 verse 9, "I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and will establish my covenant with you." Kaya narito po, pag tayo matutong igalang ang Diyos, sundin ang Diyos, sabi ng Panginoon, "And I will make you fruitful, and multiply you, and will establish you." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang wika pa sa aklat po ng Isaiah 58 verse 13 to 14. Sa mga huling phrases, ang sabi ng salita ng Panginoon, "You should honor the Lord's special day by not saying and doing things that you do every other day of the week. Then you could enjoy the Lord. As the Lord Himself says, I could carry you up to the highest mountain and let you enjoy the land that I give to you, your father Jacob." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag tayo pala matutong sumunod sa Diyos, gumalang sa Panginoon, pinaglilingkuran natin siya, sinusunod natin ang kanyang mga salita, sinasamba natin siya, ang pangako ng Diyos, "I will carry you up in the mountain." Ang sabi pa sa aklat ng Luke chapter 1 verse 50, "He always gives mercy to those who worship Him." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay laging nahahabag, nagbibigay ng biyaya sa mga taong naglilingkod, sumasamba sa Kanya. Once again, this is Presbyter Adele. Maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawa na pagsusubaybay sa programang ito na Moments with God, dito lamang sa Live TV Asia. Good night and may the Lord bless you. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.